nagpapasalamat din po ako dahil pinili po niya si Doc para maging vice nung time na yon. Talaga pong nakita ko kay Doc yung dedikasyon niya, yung talagang commitment niya sa mga PWDs. Ako po kasi hindi naman talaga dati involved sa PWDs kasi nag-work po ako sa private company tapos sa NGO ng Street Children. Siguro po step by step, siguro po yun yung God willing or purpose ni Lord na tinatanong ko nga bakit ako napupunta sa mga ganitong gawain. Sabi ko nga, mahina ako sa English, napapunta ako sa Australiano na puro Inglesero. Pero marunong po talaga ang Diyos. Sabi ko nga, salamat po dahil doon ko nakita yung pangangailangan pala ng kapwa ko may kapansanan. Kasi dati sa Street Children ako, nung nakilala ko si Papa dyan, bakit ako sa Street Children, may kapansanan ako. Dapat, kung sino yung mga kaano ko, kagaya ko, or kung sino pang may kapansanan, doon dapat ako mag-focus. So, siguro ginamit po yung foundation at pinanggalingan ko kasi marami rin po akong natutunan sa mga social worker, mga ka-opisina ko dati na hanggang ngayon ay nandyan sila. So, at ngayon po na ako'y nasa business company nagtatrabaho ulit, nami-miss ko yung mga event, yung mga yung pakikisama sa mga may kapansanan, nami-miss ko po yun. Kaya, ayun nga, kapag may mga event, yun, si Michelle, tinatawagan na lang ako, tinetext, kasi gusto ko rin pong maging involved talaga sa may kapansanan. At kahit ngayon nasa business company ako, kapag may nakita akong kapansanan, ginaya ko po yung ginagawa ni Papa dyan, na nag-a-approach siya, alam mo na ba yung mga batas na dapat na ganito, yung ganyan, marami kasing batas po sa may kapansanan, mga benepisyo, na hindi alam karamihan ng mga may kapansanan, lalo na po yung mga mahihirap. So, ngayon nga po, ngayon, sa probinsya namin, sa Laguna po ako, medyo, kung parang nag-pray ako, parang may sa akin na bakit hindi ako mag-ano rin sa amin. Kasi hindi po, wala nag-organize po sa amin. Pero sabi ko, hindi ko magagawa kasi nandito ako sa Manila. Siguro sabi ko, kung time na ako'y magtaga sa amin, pero late na yun, sabi ko, matanda na siguro ako, saka pa lang ba ako tutulong sa kapwa ko sa amin. So siguro po, in God's time na lang po yun. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Miss Mystica, at nakilala kayo ni Doc. Siguro po, may dahilan po kung bakit kayo nakilala ni Doc. May purpose, lahat po ng bagay naman ay may dahilan. Salamat po sa pagtanggap sa amin. At huwag po sana kayo magsasawa na tumulong. At marami pa po na nangangailangan talaga. Sa lahat po, isa lang ang correction ko doon sa sinasabi mo na matanda ka na. Wala sa edad ang pagtulong. Hindi kasi, iba po kasi pagbata pa. Yung ibig ko sabihin, hindi kasi sa amin po, kasi sa plano ko, pag nag-retire na ako, sabi ko 60 years old na ako noon. Parang sabi ko, saka pa lang ba ako i-start sa amin. So, parang po nag-ano lang sa akin yun. Kasi nagpunta na rin po kasi si Papa dyan sa aming province. Kasi ang target po niya talaga sa Laguna. Kasi may project na po siya doon, na umpisahan. Hindi na nga po namin alam. 73. 72. 72. Namatay. Ayun. Thank you po.
Oh. Michelle. Happy Valentine's po. Recorded siya. Hindi na pag-usiyan siya. Wala ka video yan, nasa Facebook na. Bakit nangapit ka? Naman. Sige lang, parang Thank you. ayun yan. Ikaw naman, no? Nagpapasalamat ako kasi nakarating kami dito sa wakas. Pasensya na po kayo kasi siguro nga tayo naging dahilan nung hindi natuloy last year kasi nagkaroon kasi ng pasok dun sa aming trabaho. So, bawal nilang buses. Tapos, ayun po. Understood naman. Yeah. Ayun. Forbidden na. Ako naman po, former, naging bahagi po ako ng Shandon through Ate Beth. Bali sila po yung unang nag-start sa akin kung paano ako, maging makapal ba? Ay, hindi. Ay, parang ma-expose po sa, sa society dati. Bali, before po dati ay nasa bahay lang talaga ako. Hindi ako lumalabas. Kaya, binasabi niya nga po kung cover girl. Kasi, lagi daw po ako, nakatabi mo mukha ako. Opo. Pero ngayon po, iba na po. Hindi pwede pagdano yun ang ganda ka. Ay, thank you po. Parang nakilala niya kami, kaya nilabas na yung mukha niya. Kaya kakapal na mukha namin. Bali, na-inspire po ako sa kanila na, ay, kahit pala, may kapansanan, nagkakaroon naman tayo ng, may pakita yung ating talent. Tapos, ayun. Kaya pala natin. Agawan. Tapos ngayon po, I'm working sa tahanang walang hangganan as layout artist po. Gumagawa po kami ng mga backdrop ng tahanan, mga printouts, ganun po. Marami na nanliligaw ngayon. Wala naman masyado. Konti lang. Ayun po. Nagpapasalamat po ako, Ma'am Mystica, sa pagbisita niyo po sa amin at nakilala niyo po kami. At hindi lang ito. Opo, hindi po ito yung huli. Ito yung start po. Yeah. Katulad nung nabanggit mo, hindi i-advertise na natin para alam nila. Okay, just like what she said na pupunta rin po ako sa sa February 18. So I'm inviting everybody February 18. I'll be there at ano yung pangalan nun? Tahanan na walang hagdanan, meaning a house with no stairs. Yes. So bungalo lang yun. Yeah. Okay, because everybody is actually working right there, and of course with this, ito ang wheelchair, ito po ang ano nila. So if they ever need quality wheelchairs, they are actually the ones who are making them. O palakpakan natin! Diba? Yan ba ang hindi pwedeng bigyan ng pansin? Kaya po yung sinasabi niyo po kanina, na po yung mga ibang politiko, hindi binibigyan ng pansin ng mga yan. Pero tingnan mo, hindi kasi nila nakikita kung ano yung the other side of this kind of people hanggat hindi nila napuntahan yon. So I'm very proud and very honored to be invited there. Kasi at least doon ko maranasan din eh. Kaya sabi ko, kailangan maranasan ko rin naka-wheelchair. At least, I would feel kung ano yung feeling. Kasi yung iba, hindi nila pinapansin hanggang sa dumating din yung panahon na paano kaya kung sila rin ang naka-wheelchair. At darating rin. Ang Diyos na lang po ang nakakaalam, di po ba? O, di po ba? So, hayaan na lang po natin. Kung minsan ang Lord, He's giving us challenges. Hanggang sa dumating na lang yung panahon na, ikaw, dati hindi mo pinapangalagaan ang mga taong to, pero ikaw nga ang ilagay ko dito. O di ba ganon? Katulad po dati, I'm so proud and I'm always happy to say na dati naranasan ko rin kung paano yung maging street kid. Kasi, nung pagpunta namin ni Kuya dito sa Maynila, wala po kaming bahay. Pero I had the talent. Doon po kami sa Luneta. Literally, doon na rin po kami natutulog. Kasi wala po kaming bahay. Homeless po kami. Pero that didn't stop us.
Kasi sabi ko, kuya, meron akong talino, meron akong talento, meron akong puso. Hanggat hindi nawawala yan, katulad ninyo. Bakit? Porque ba nawalan ka ng kung ano man parte ng katawan o kaya naging hindi na ano yung ano mo, pero you still have the brain, you still have the principles, you still have the hope, you still have the heart. You are complete. O, di po ba? So, yung mistika dati, na pag-alagala rin po doon, na literally kami na yung namamalimos. It just happened na kung saan kami nakikikakaan doon sa kung saan ako next magpa-perform. Kasi kunwari na rin sabihin ko na galing lang po kasi ako ng probinsya, kararating ko lang po. Gutom po kami, maka naman po may pagkain. Pero they don't know na doon na kami nakatira, ha? For the whole month. Pero tingnan mo ang Diyos. Yun. Binayayaan po niya ako. Kung dati po ako nandun sa lansangan, nakatira na po ako sa isang mansyon. Kasi yun po ang hiniling ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, basta meron kang pangangailangan, di ba sabi mo, ask. All you need to do is ask. You don't have to steal. Are we stealing? No. Are they stealing? That's a question. Diba? Pero hindi naman natin nilalag. We cannot judge anybody because I don't have the right to judge anybody. So bahala na lang po, Diyos para sa kanila. Amen. Amen. Last but not the least, mga culprits kung bakit na-postpone ng December. Alam niyo naman kung gaano ka-importante ang time kay Mystica. Nakalaan yung schedule na yun. But well, she's here despite of that. Okay. Joy! Maraming salamat, Doc. At sa iyo po, Ma'am Mystica, maraming salamat. At saka po, siguro nga po, ito yung time para po magsama-sama tayo. Noon po, nag-uudlot-udlot kasi sa akin po, as in sa akin po, kauna-unahan pa po kasi first time ko pa po magtrabaho, kaya medyo kulang sa budget. Kaya sabi ko, Mitch, ikaw na lang pumunta. Eh, ito naman, hindi ako marunong ganyan. Sige nga, sabi ko, alam mo naman, wala akong budget, gano'n. Yun totoo, yun naman yung totoo. Wala akong budget for travel, kasi malayo din po. Pero sabi ko nga po, sabi nga ni Ate Beth, may dahilan kung bakit nandito tayo, na nakilala po namin kayo, at hindi yun siguro na udlot-udlot, pero kahit naman sabi nga, nasa huli yung ano, andito pa rin tayo, Dok, nakapunta pa rin po kami kahit na makulan. Yun po. Kay Doc, yan po yung yun po yung inspirasyon ko kung bakit nag-i-stay pa ako dito sa Maynila. Si Ate Beth na, totoo lang po, galing ako kay Ate Beth, kinulit ko lang yan, bakit ako napunta sa Shandon at nakilala ko si Papa Jan. Hindi naman doon sa kalat-kalat, parang nawalan ako ng trabaho nang tapos. Sinabi ko kay Ate Beth kung may trabaho sila, yun po, parang inadapt niya ako po dun sa tahanan. At sa tahanan nila, sa ops nila. Yan po. Nagpapasalamat din po ako kay Papa John kahit na nasa ibang na po siya na ginagay niya pa rin tayo. At nakikita-kita pa rin tayo. Di ba po, Doc? Sige po, ito na lang po. Maraming salamat po. Thank you. Magsalita muna si BC. Halika. Ay, Baktola! Sige! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako lang kasi yung silent partner. Kaya kailangan silent. Diba? Welcome kayo lahat at happy Valentine's. At sabi nga ni Mystica, I love you all. Ano ba yung nagsasabi na I love you all? Showbiz! Nagpapasalamat din ako at nakarating kayo lahat kahit na umuulan dito sa aming magumong bahay. At always welcome kayo. Thank you po. Thank you po. Magkita-kita tayo malalas. Thank you.